Ito mga sir, mayroon dinala sa ating Honda Click na 125. Dinala sa atin ito mga sir, sinakay na lang sa Lalamove. Galing ng Taguig. Dahil ang issue niya mga sir, ayan, check engine. Bigla na lang daw itong huminto. Kapag ganito, check engine, napaka-importante muna na tinutroubleshoot muna natin yung wiring niya. Sample niyan, yan. Hindi po natin talaga mapapaandar yung motor. Yan, puro na lang siya redondo. Kasi hindi tumutunog yung fuel pump, kaya ayaw talaga umandar. Kapag ganito, pinaka-importante, tinutroubleshoot muna natin bago tayo mag-finalize kung ano man yung pisang bibilin. Huwag kayo kaagad bibili ng pisa nang hindi pa kayo sigurado, kasi hindi natin magamit yun, sayang naman. Kapag ganito, i-check muna natin. Unang gagawin natin, tatanggalin natin yung battery, titignan natin sa diagnostic tools kung bakit nag-check engine yan, para mapuntirya natin kung ano yung gagalawin natin. Kasi ito, napacheck na raw ito, kaso napacheck na sa ibang sa paggawaan din, kaso hindi nakuha yung pinaka problema ng motor. Kaya ayan, dinala sa atin para tayo yung mag-check. Kaya sisimulan natin, tanggalin natin yung yung battery cover para masalangan natin ang diagnostic tools. Sa diagnostic tools, doon pa lang makikita natin kung ano yung problema niya. Ito na, sinasalangan ni Kapulong ng ating diagnostic tools ng MST 500 Pro. Makikita natin dyan kung ano yung lalabas sa tawas, kung bakit nagkaroon siya ng check engine. Kaya napaka-importante na meron tayo din ganyan para napapabilis kung ano yung problema nito. Dito sa current injector. Yan, dito sa current DTC ay ang nakalagay injector, circuit port, tapos doon sa stored, yung ngayon lang, injector pa rin, injector port. Okay, kaya i-check natin yung injector nya. Itatry nating tignan yung wiring nya at magpapalit tayo ng injector. Manghihiram tayo sa kapitbahay natin para makita natin kung bakit lumabas yung injector fault. Kasi minsan nasa injector din yung problema mga sir, at isa pa nasa wiring. Ngayon kapag na-check na natin yung wiring, goods lahat, ayun po, sa pulang ECU. Kaya napaka-importante na dinadiagnose muna natin o chine-check muna yung wiring bago tayo pumunta sa ECU. Kaya kailangan mo natin itong i-check. Ayan, medyo na dahil nabuksan na ng iba. Tanggalin natin yung upuan. Ito, ayan, tanggalin natin yung upuan, tapos ayan nga, hindi na nga naibalik na maayos din yung hose nya. Tapos yung wire, tinignan na rin, pero i-double check pa rin natin kung bakit nagkaroon siya ng check engine. Minsan nandito, pero parang na-check na rin yung wiring nito, pero i-double check pa rin natin. Karamihan nagkakaroon ng problema dito. Yan, yung wire dyan, nagkakaroon siya ng gas. Minsan pa nga, pag minalas-malas, yung wire na yan, nagasgasan at nagdikit. Ayun, sa pull yung ating ECU. Kaya tulad na ang sinasabi ko mga sir, napaka-importante rin na pinapacheck pa rin natin yung ating wiring. Kasi hindi naman sa katagalan din kasi yung unit natin, lalo kung nababasa. Ito mga 2019 year model to. Basta mga ito yung yung wala pong plaka, mga 2019 year model. Ayun, na-check na nga, nabuksan na. Okay, nabuksan na. I-try mong manghirap ng wala namang gasgas, wala naman. Ayun, sa pool. Tatlo. Dami. Yan, nasa pool. Yan yung sinasabi ko mga sir. Yan, nagasgasan
Yan, iikot mo lang. Binuksan lang pala to. Hindi pa nila nakita to. Yan, nabalatan. Itatry mo paghihiwalay niyan. Tapos balutan mo ng kung may putol. Yan. Nagasgasan mga sir. Kaya mayroon na rin akong naging video dyan. Click 125 din. Nasira din yung kanyang ECU. Dahil dyan, nagdikit yung wire na yan. Kaya nagkaroon siya ng short circuit. Madalas nangyayari yan mga sir. Kaya sinasabi ko na na yung mga parting madalas nagkakaroon ng gasgas na uuwi sa pagkasira ng ECU. Ayan. Isa yung ganyan. Isa rin dito sa pinakailalim. Tapos yung andito mga sir. Yung tatlong na yan ang napaka-importanting kinakapalan nyo ng electrical tape o di kaya lagyan nyo ng yung parang sa pambahay. Mayroon naman kulay itim nun. Karamihan puro orange. Mayroon naman kulay itim nun. Mabibili nyo yun sa auto supply. Pwede nyong i-apply dyan para maiwasan yung pagkaroon ng gasgas. Yan, dahil sa katagalan niya mga sir. Tapos nagdikit yung mga wire. Kaya nagkakaroon siya ng malfunction sa wire. Kakaroon siya ng check engine hanggang sa mauwi sa ECU. Madalas siya nakaka-encounter mga sir. Tatlo? Ay putol? Wala putol. Nagdikit yan. Ay, may putol. Atake mo siya. Wala. Yung isa ayan, wala. I-try mo munang balutan yan, yung walang putol, yung managasgasan, tapos yung naputol, i-try mo didugtungan at itatry natin uli na paanda rin kung tutunog na yung fuel pump. Sa fuel pump na lang tayo magbabasyan. Pag on naman na ng susian natin, makikita naman natin na gumagana yung ating fuel pump. Tutunog po kasi yan Pag tumunog yan, ayun, paandar na siya. Pero pag ganun pa rin, ayun, sa full ECU natin. Ang presyo pa naman ng ECU natin mga sir, nagkakahalaga ng ng 9.7 to 10K. Depende po yan sa store na pagbibilan natin. Hindi kasi pare-pares yung presyo nila. Kaya kailangan muna check muna natin to. Yan, padugtungan yung kapulong muna. Yung naputol para ma-check natin kung tutunog na ba sa pagkadugtong natin dyan or hindi. Okay, napagdugtong muna natin. Tanggalin muna yan kahit na muna kasi ipapinalize na naman natin mamaya yan. Importante mapatunog muna natin tong fuel pump kasi after natin dyan mga sir, dito naman tayo. Sige, on mga sige. Ayun, tayo gumana mga sir. Ngayon magta-try tayo ng ng ECU. Kaya kakasimuhan ito. Manghihiram tayo sa kapitbahay natin mga sir. Pero siyempre i-check mo natin yung wiring kasi napaka-importante lalo kapag ganito nasira nga yung ECU. Pero dito yung tansya ko mga sir na nagpasira nandyan. Kaya ito nabalutan naman natin na. Pero ipapinalize pa natin yan mamaya mga sir. At check pa rin natin dito kasi kakalasin natin yung headlight nya pati bomb flarings. Mas maganda yung matis muna natin. Saka dito mga sir, okay matakot kasi kung sakaling nanghiram ako ng ECU at nasira ko, siyempre ako magbabayad. Kasi meron na kaming ganyan. Siyempre kami yung last touch. Si Gerald naglinis lang ng throttle body. Ganito yung naging issue pero umaandar yung unit. Palyado nga lang. Parang nagkakaroon ng sa check engine, namamalya-malya na yung motor, nakamatay-matay na, parang kinukulang na sa kinakapos na. Nung pagkatanggal ni Gerald kasi magpapalinis ng throttle body yung kasi at magpapalit daw ng filter. Ngayon nahatak siguro, natanggal dahil dito, hinugot niya. At nagalaw. Nagkaroon na kagad siya ng check engine. Ito. At ngayon, nagalit yung customer. Sabi ko naman, huwag ka magalit sir kasi kami naman yung last touch yan. Kahit napalyado nung pinunta mo yan dito, sintubasan na pasira na yung ECU niya. Sabi ko, magalit kasi ako na lang sasagot niyan.
Sabi ko, ayan, nabunuhan ko ngayon. At ayun, nabago nga yung computer niya. At ayun, naawa din si sir. Nakita niya rin kasi yung dahilan kung bakit nasira yung computer box na yan. At ayun, nag-share din siya ng 5,000 na libre na lang sa labor. At nabago pa yung kanyang computer box. Ganun talaga mga sir. Walang perfect. Saka hindi natin i-speakin yung mga ganong bagay. Lalo kung may gas-gas dito. Yan, kaya ginagawa ko ngayon, once na nagto-troubleshoot or nag-troubleshoot kami ng ganyan, throttle body, ginagawa namin, tinatanggal namin yung positive ng battery. Kasi ayaw namin makasira ng ECU. In case na matanggal tong throttle body at ma-check, sabay din yan sa ginagawa namin, at chine-check din namin yan para mabalutan na at hindi na rin mauwi yung motor ninyo sa pagkasira ng ECU. Yan, tapos meron din kami na encounter si Kapulong din. Pag angat nung ito, kasi magpapalit nga ng ball race, nung pag angat nito mayroong nag-spark sa loob, iaangat mo lang naman to kasi magpapalit ka ng ball race. Pag angat mo naman dito talaga, iaangat mo talaga yan. Pag angat ni Kapulong, may umusok kagad. Ayun pala yung ECU. Siyempre kami last touch, kami din nagbayad din. Bali tatlo yan na ECU yung isa naman palyado na. Ay, nasira na ECU niya pala. Tapos winaring namin at umaandar na. Okay na, check na yung wiring. Hindi napansin, meron palang tornilyo sa fuse. Bagong-bago yung ECU nasira. Siyempre kami last touch, kami uli magbabayad nun. Kasunod yung wiring sa radiator. Saka nagkaroon din ng sunog sa radiator, isa rin yung nagpasira din doon. Kaya ayun, kaya last touch nga, kaya kami talaga managot doon. Kaya huwag kayong matakot mga sir. Yan, kaya ginagawa namin pag ganyan ito, nag-check engine na, kaya hindi na namin tinanggal yung battery niya kasi check din naman natin yung wiring niya. Ito na, natanggalan natin yung kanyang headlight, clearing sa likuran. At ayan, namamabali si Kapulong kasi nakita niya yung kanyang wire. Ayan, kaming mga tusok-tusok. Pati sa kabila ito, dalawang hibla na lang naiiwan dito. Pinagtutusok pa ayan ano pa, kaming mga napatbalatan dito kinabit kasi yung dito kinabit yung niya, MDL to yan daming yung dito niya goods naman, wala namang gas pati sa ilalim goods, walang problema. Ang siguro hindi natin masabi kung alin ang nakasira, yung dito ba or yun nandito. Tansya ko nito mga sir at sure ball na rin ako na ang problema nito ECU mga sir. Pero para maniwala kayo na tama yung ang hula ko, ECU yung problema, magta-try tayo. Try tayo sa ibang unit. Na yung pin sa loob. Andyan kaso ito kung kan. Sige. Sige. May tayo isang ECU dyan na napapatunog niya yung yung pump. Okay, ito. Salangan natin ng ibang ECU at sakto meron din tayong winawiringan. Ayan kulay blue. Na same ng CC 125. Syempre bago natin i-testing to, chinik muna natin tong wiring na to kasi nagkaroon siya ng problema. Kaya bago isa lang, check muna natin para kahit pa paano hindi rin ito maapektuhan. Yan, secure mo mabuti Kapulong.
Dito, nabalutan naman natin. Na-check na rin natin dito. Na-check na rin natin dito. At yung sa may pinaglagyan ng mga MDL, dinisable natin. Testing mo na. Kung tutunog na yung fuel pump at mapapaandar na natin. Kung mapapaandar natin. Yan, checker mo. Mas maganda yung safe para iwas aberya. Okay. Ayun, tumunog mga sir. Isa pa. Ayan, tumunog. Tapos, dun sa panel niya, wala na yung check engine. Mapapandar na natin yan. Ayan, mandar na. Lahat ang gas. Oo, sakaon mo. Ayan, tumutunog yung fuel pump. Ayan, nag-crank na siya. So, ayaw tumunog yung kanyang ano. Ayan o. Tumutunog na o. Ayan. Pinagbibintangan kasi yung EC ay yung ano, yung fuel pump niya na sira. Ito, check natin to. Kung malakas yung bumuga. Yan. I-on mo nga. Yung sira yung fuel pump din. Ayan. I-on mo. Pagka-on. Ayan, walang lumalabas pero tumutunog. Baka siguro binuksan din ito siguro. At siguro hindi chinik. Alam mo na, kapulong. Sasabihin mo, pati fuel pump damage. Tryan natin ayun sara natin yung BG5. Para mapakita natin. Tumutunog yung fuel pump kaso walang gas na lumalabas. Check natin yung gasolina. Ayun, may gas naman. May gas naman siya. Kaso ayaw magtuloy or walang lumalabas. Kaya salangan natin ng ng BG para mapaandar natin. Ayan, salangan na natin. Siyempre ginamitan natin ng gasolina yan. At hangin galing sa compressor. At ayan, matik nagbi-blink dahil tinanggal natin to. I-on natin, on muna to. On natin yung gas tapos paandarin natin. Ayan mga sir, mandar siya. Lalo yung check engine, mandar na siya. Ayan. Lakas ang usok na ito, partner. Baba minor. Paano napabayaan itong motor na to? Ito, usok. Malamig pa yung makina niya mga sir, pero sobrang usok. Lalo kung mainit yung makina, mas malakas yan. Ang sira nito, ECU, fuel pump, tapos yung mausok. Medyo malaki-laking gastusan to. Sa ECU pa lang, 10,000 na. Sa fuel pump pa, nasa 2 plus. 2-3K yung presyo niyan. At sa makina pa. Medyo mabigat.
confirm na natin mga sir ha. Ang sira nito ECU, fuel pump, tapos yung usok. Medyo malaking gastusan to. Kaya sabihin mo na sa kay partner. Gagastos ito ng ng 20 mil mahigit. Kaya payo lang mga sir na dapat ayaw yung gumastos ng ganong kalaki sa motor ninyo. Ingatan nyo yung wiring ninyo. Huwag kayong basta-basta magpapagawa kung hindi nyo kabisado yung gumagawa. At yung langis, up to date kayo dapat magpalit. Every 1,500 palit na kayo. Di baling maaksaya. Ha? Yan. Isabihin mo na lang sa kanya. Yan. Masakit talaga sa bulsa mga sir ha. Kaya dapat maalaga tayo sa motor natin. Kaya hanggang dito na lang muna yung video natin. At least nakita natin, umandar na. Na-confirm natin yung mga problema nito. Sa wiring, i-wiring na lang natin yan. Yung nagkaroon ng problema yun dito. Tapos yung mga pinagtatap, hindi natin alam kung saan ang nakasira doon. Okay, abangan nyo lang uli yung susunod nating dito mga sir. Pangalawang video natin.